Hello, welcome to the demo of our updated Sari-Sari Store Tracker. So, dito sa latest version natin, meron na tayong daily log sheet para sa stocks in and stocks out. Nag-add na rin ako ng daily cash flow based dun sa feedback dun sa previous version natin. Then, mas detailed na rin yung inventory tracker natin ngayon. And nag-add na rin ako ng profit and loss tracker natin for this updated version. So, mas detailed na rin yung sa profit and loss. So, balikan lang natin yung sa Start tab. So, sa Start tab, dito nyo isa-set up yung product categories and expenses. So, sa product categories, kung paano ninyo i-group yung mga items na binibenta ninyo. So, for example, beverages, instant noodles, canned goods, yung mga ganyan. Now, for the expenses, input nyo lang kung ano yung mga expense categories ninyo, like yung inventory, rent, utilities, labor cost. Pero kung hindi naman applicable sa inyo to, pwede nyo lang burahin and then palitan. Okay? Kung ano talaga yung mga expense categories ninyo. And then, as per feedback dun sa previous version natin, may mga stores kasi na may mga shifting sila. So, halimbawa, AM shift, PM shift, yung mga ganyan. Then, next naman is yung notes section. Kung may mga reminders kayo, dyan lang. And then, nag-add ako dito ng definition of terms lang per reference ninyo kung hindi kayo familiar dun sa mga terms natin dito. Ayan. So, andito rin yung formula, description, ayan. Then, another reminder, very important reminder, wag na wag pong i-skip na yung setup tutorial natin kasi para mas maayos yung flow po ng system natin. So, very quick lang naman yung tutorial natin. 1 minute lang siguro yun. 1 to 2 minutes lang. So, please take time to read and follow yung instruction sa pag-set up ng template. Okay? Next naman, sa list of products natin. So, dito nyo input lahat ng details ng products niyo like yung brand, details, category. And then, yung unit supplier is yung unit kung paano nyo siya binibili. So, for example, sa isang case, sa Coca-Cola, yung mga drinks natin per case na binibili. And then, yung pieces per unit, so, ilan per unit. So, for example, sa isang case, milk 12 pieces. Sa isang pack, may 10 pieces. Sa isang box may 72 pieces. Yung ganun po. So, pag price per piece naman, ito yung selling price niyo. So, kung magkano nyo binibenta per piece. Kapag COGS per piece naman, magkano yung puhunan ninyo per piraso. Now, yung profit percentage dito, magkano yung expected or expected profit ninyo kapag in-input nyo na yung price and COGS. So, for example, to taasan ko. Ayan. Ayan. So, mag-i-increase din yung profit natin. And then, yung minimum, ito yung maintaining balance dapat ninyo. Yan yung minimum na maintaining inventory ninyo. Kapag yung inventory ng item na yon is below this, matatag yung inventory natin to restock. So, let's check dito sa sample inventory natin. Ayan. So, dito, ang minimum is 20, pero ang latest is 8 pieces na lang. So, yan, matatag na siya as low stock. Para, later on, alam na ninyo na kailangan ng i-restock yung item. Next naman is sa customer database. So, dito nyo i-input lahat ng customer na may utang. So, bakit ba nag-add tayo ng customer database? Para uniform yung data natin. Kasi halimbawa, especially kapag may shifting, halimbawa, ang pangalan is Eliza. Tapos, yung sa AM shift, umutang siya, ang nilagay Eliza. And then, yung PM shift, ang nilagay Ali. So, hindi na uniform yung data natin. So, mamaya, hindi natin makita yung ibang utang pa. Hindi natin matrack ng maayos. So, kailangan may customer database para uniform yung data natin. So, dito makikita ninyo kung how much yung utang, ilan na yung nabayaran niya, ilan pa yung balance, and yung status. So, kung may balance pa yan, matatrack natin. And then, later on, pwede yung i-filter. Kapag madami ng data, madali lang siyang i-filter. Kiklik nyo lang to, and then, i-clear nyo to. Click nyo yung clear, and then, i-click nyo later kung pending. Then, ang mag-a-appear lang pending. So, dito, wala kasing may pending, puro paid lang. So, halimbawa kung ano yung isa-select ninyo, yun yung mag-a-appear lang dun sa filter natin. So, babalikan natin yan later kapag nag-add tayo ng example. So, mag-add na nga lang tayo. Ito, Maria Clara. Ayan.
So, then sa supplier database natin, dito ninyo ma-input lahat ng suppliers and vendors kung gusto lang ninyo ng matrack yung per supplier, ganun. Para mabilis, hindi kayo input ng input, type ng type. Click na lang ng click later on sa daily log sheet natin. So, ganito yung daily log sheet natin. So, sa daily log sheet, pwede nyo siyang i-update at the end of the day, at the end of the shift, or per transaction kapag kada may bibili, kada may dumarating, pwede nyo siyang i-track. Kung ano yung mas madali na way sa inyo, yun yung gawin ninyo. So, para sa akin, mas madali yung per transaction na lang para later on, at the end of the day, wala na kayong masyadong gagawin, diba? Ayan. So, example dito, double click nyo lang yung date, kung anong shift, and then kung sino yung nag-enter ng data. So, kung hindi naman utang, you can skip itong customer name natin. Pwede nyo lang skip. And then, input nyo na dito kung ano yung mga stocks out ninyo. Ayan. Ito. So, maglagay lang ka ng example dito. Tapos dito, pwede nyo i-tag if sold ba, utang, or expired. So, for example, sold items to, then, 5, 10. And then, kung mode of payment, kung cash ba, GCash, or Maya. And then, pagtapos na, click nyo lang itong stocks out dito. Then, malilink na siya, masisave na siya dito sa stocks out tracker natin. So, ayan. Next naman, halimbawa, utang naman. So, dito, isa-search nyo lang yung pangalan. Ayun. Ayan. Para uniform nga yung data natin. And then, kung ano yung mga inutang niya. Ito. Dito, itag nyo lang as utang. And then, kung ilang pieces, 5 pieces. Then, kapag utang, kahit skip nyo na tong mode of payment kasi wala naman siyang mode of payment dyan. And then, click nyo to stocks out natin. So, na-save na siya sa inventory natin, sa stocks out tracker, nababawas na siya sa inventory. And then, pagbalik natin sa customer database, ayun, kung ano yung natag natin or nalag natin na utang niya, yun yung magpapopulate dito. And then, later on, kapag magbabayad na siya, click nyo lang tong utang paid dito. And then, input nyo lang yung name niya. And then, yung kung magkano yung payment niya. Halimbawa, hindi naman niya buong binayaran, 100 lang daw muna. Ayan, so yun ang input mo. Pagbalik natin sa customer database, 100 lang yung nag-populate na payment niya, and then yung balance, 75 pesos pa. Ito yung sinasabi ko kanina. So, pwede yung click yung filter, and then check nyo lang yung may pending items. So, mag-populate lang dito yung may mga pending na items para ma-follow up. So, para ibalik, click nyo lang ulit yun, click select all, and then click OK. Now, balikan natin tong daily log sheet. So, sa daily log sheet, meron din akong inad na table for stocks in naman. So, lahat ng dumarating or pinapasok ninyo na items. So, again, double-click lang for date, enter the shift, and the kung sino yung nag-enter na staff. And then, dito, mag-select lang kayo ng supplier. Yan. Tapos, input nyo lang kung ano yung mga dumating. And then, dito, select nyo lang yung item description. And then, sa item description, kung saan kayo mapapadali na matatandaan talaga ninyo, yun yung ilalagay ninyo. Examples lang naman yung mga in-input ko dito. Pwede nyo lang yung i-edit or palitan. And then, dito, ito yung sinasabi ko kanina. So, dun sa na-input natin, per case ang pagbili, then per box, and then ilang pieces per unit. So, example, ang pinurchase ko ng case is 5 pieces or 10, 5 na lang. And then, 5 din na cases Sprite. Then, sa Lucky Me Pancit Canton, bawa 10 na, 2 na box. And then, ang price per case or price per box natin or price per unit natin, halimbawa is 700. Ayan. And then, per box natin is 200. Yan. So, yung price per piece mag-auto-calculate na rin dito. And then, yung subtotal mag-auto-calculate na rin. And then, click nyo lang yung stocks in. And then, na-save na siya sa stocks in tracker natin. Ayan na. Ito na yung nalag natin na data. Now, for the expenses tab, dito nyo lang input lahat na expenses ninyo. So, double-click nyo lang yung date.
then select nyo lang yung category, then input yung amount, and select ng mode of payment. So, na-discuss ko naman na kanina yung utang paid. Now, dito sa daily cash flow natin, mag-enter lang kayo dito ng values doon sa mga white na rows and columns. So, sa baba, kung hindi kayo familiar sa mga terms, meron ako nilagay na description. Ayan, para may reference lang kayo. So, yung sa beginning balance, input nyo lang kung ilan yung beginning balance nyo per mode of payment. So, halimbawa, meron tayong 3,000 sa cash, sa GCash 1,500, sa Maya 200. So ayan, mag-update. Now, yung mga itong mga colored columns, automatic na yung computation yan sa inyo based dun sa mga nakalag sa daily log sheet natin. And then itong projected balance, dapat yan yung balance nyo at the end of the day or at the end of the shift. So, input nyo lang yan. Automated na yan. So, dapat yung closing balance ninyo naka-equal dun sa projected balance. Yun yung goal ninyo. So, halimbawa, sa cash dapat 6,270. So, dapat yan ang balance para dito sa variance natin, balance dapat lahat yan. Dapat 0 lahat yan. Halimbawa, sobra naman, magbo-blue yan. Kapag kulang, halimbawa 6260 lang, ayan, magre-red naman yan, tapos sasabihin kung automatic na rin kung ilan yung kulang. And then sa GCash, halimbawa 1,500, sa Maya 200. So balance yung cash and Maya, and then yung GCash and Maya, and then yung cash ninyo is kulang ng 10 pesos. So ganun yung daily cash flow natin. Then kung papalitan yung month, i-duplicate nyo lang to. Pwede nyo i-duplicate or pwede nyo lang i-reset. Depende. Halimbawa, papalitan ko to September daily cash flow. Ayan. Tapos, i-duplicate ko lang to para naman doon sa October. Halimbawa, October daily. Then, double click ko lang to. Then, i-update ko yung month. And then, pwede kong i-hide ito para hindi cluttered yung data natin. Kiklik nyo tong arrow down dito and then click nyo tong hide sheet. Ayan. So, para hindi magulo yung sa data natin. Ayan. So, ibalik ko lang sa dati. Now, sa dashboard naman, ito yung monthly summary naman ng data natin. So, dito, makikita ninyo dito sa taas yung total sales, magkano yung COGS or yung puhunan based dun sa nakalag na COGS natin per piece dun sa list of products. Yun yung reference nung COGS. Then, utang paid, kung magkano yung utang na payment na na-receive nyo for the month, ilan yung expenses for the month. And then, yung net income, sales, plus yung utang paid, less expenses, and COGS. Yun yung net income. Iba pa ito yung net profit nyo naman, yung percentage ninyo. Then, nag-add ako ng table for daily sales, yung sales ninyo na full payment, and then credit sales, and then kung ilan yung utang payment. Nag-add din ako dito ng category expenses, yung breakdown ng expenses, breakdown ng sales per category, and per shift. Ayan. So, magre-reflect naman yan dito sa mga charts natin. Then, nag-add din ako ng top 30 products based on sales. Ayan. So, next naman is yung sa profit and loss. So, sa profit and loss, ayan, meron tayo ditong charting ng sales overview, yung trend, para makita ninyo yung trend per month. Ayan, and then sales per category, makita nyo rin dito. And then, yung breakdown ng year-to-date expenses ninyo. So, dito, automated na lahat ang computation dito sa profit and loss. Wala na kayong gagalawin dito. Wala na kayong kailangang i-insert. Ayan. So, dito makikita nyo yung breakdown ng sales. Ayan yung total COGS, total expenses, then breakdown ng expenses per category, gross profit, net income, and gross profit percentage. So, kapag gross profit kasi, ano lang yan, yung total ng sales ninyo minus yung puhunan lang ninyo. Yun yung gross profit. Kapag net income kasi, total ng sales ninyo, lahat ng pumapasok na pera, less lahat ng lumalabas na pera. So, that is net income. Okay. So, mas mababa, usually, expected na mas mababa ang net income kesa sa gross profit.
So, makikita nyo yung computation niyan or a description dito pa rin sa terms. Ayan. And explain ko naman dito. Ayan. So, next naman is sa may inventory section. So, sa inventory section, mas detailed na ngayon yung inventory natin. So, dito, nandito yung month, total sales, total na puhunan, yung COGS, total na profit, profit margin. So, like I explained kanina, yung profit ng gross profit natin is sales less puhunan. Okay? And then, ito yung profit margin and then total stocks value ng lahat ng natitira nyo pang stocks. So, dito makikita yung details. So, ang i-input nyo lang always sa inventory tracker, wag na wag i-skip, is yung starting inventory, itong white column natin dito. Ayan. So, input nyo, halimbawa, September 1st or end ng previous month, kung ilan yung latest na inventory ninyo. Ayan, para updated real time yung inventory. So, dito makikita ninyo yung ilan na yung sold items for the month, ilan yung lumabas na pinautang, ilan yung expired items, kung ilan yung pumasok dun sa daily log sheet natin. And then, ito yung latest number in pieces dapat. And then, ito yung stock value ng natitirang inventory. And then, dito sa status, makikita ninyo kung in stock, out of stock, and low stock. Kagaya ng pagkaka-explain ko kanina, kapag low stock, yun yung below doon sa threshold value natin or yung minimum value na nilagay ninyo. Kagaya nito. Ayan, so, negative 12 na to. And then, ito namang isa, negative 1, 10, ayan. So, makikita ninyo agad na kung ano yung mga kailangan na i-restock na items. So, pwede nyo lang ulit yung i-filter, clear nyo lang. So, pwede nyo i-clear i-check yung low stock and out of stock. Ayan. So, ito yung mga items, ibig sabihin na kailangan na ninyong i-restock. Then, para ibalik, select all lang, then click OK. Then, dito, kapag sa next tables natin, ito yung total sales naman per item, credit sales, yung mga pautang, and then yung cost of goods sold or yung puhunan. Yan. Then dito sa last part, meron akong ginawang table para i-update lang ninyo yung ilan yung latest inventory per at the end of each date. And then dito makikita ninyo kung sobra or kulang, and then kapag may sobra and kulang, makikita nyo agad dito sa taas kung may over or deficit. Kapag match naman lahat, kung zero naman lahat to, ang variance niya. So, for example, match lahat ng itong target dapat 57, pero dito ang quantity na lang 3. So, negative 54 siya. So, kung lagay ko to 57, ayan, magzi-zero siya. So, itong 67, dapat ang latest inventory mo is 123. Yan. 123. Then, for this one, dapat ang latest is negative 12. So, halimbawa, ganyan. Then, dito, ang latest dapat ay negative 1. Ayan. So, dapat, kung 0 lahat to, matatag siya as cleared. Kung halimbawa ito, may mga blue and red dito, matatag as over and deficit para makikita ninyo agad kung anong date yung may inconsistencies, anong items, usually yung mga items na may inconsistencies. Ayan. So, ang target, dapat match ang latest dito sa quantity and dapat 0 yung variance dito. Yun ang goal dapat. And then, for each month, halimbawa, new month na naman, i-duplicate nyo lang tong new month na tab. Click nyo lang yung duplicate. Then, papalitan nyo lang to. For example, October na. And then, dito, double-click nyo lang and then select nyo yung month. Then, ma-update na dito yung dates and data natin. So, ganun lang siya. Yan. So, if you have any questions or concerns, i-message nyo lang kami. Available naman kami from 9 AM to 5 PM, Monday to Friday. Okay? Yun lang po. Thank you.